Sa magandang balita muna tayo. Malaki po ang remittance ng lahat ng mga Pilipino galing sa ibayong dagat. Monthly o quarterly, tumataas, bilyon-bilyon po. Yan ang record ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Finance Department. Kaya kayo mga Pilipino sa abroad, napakahalaga po ninyo. Napakalaki ng tulong nyo sa ating pamahalaan. Itong mga pinapadala nyong pera ay malaki ang pakinabang, kaya malakas ang ating ekonomiya. Halos sa buong rehiyon, ASEAN region, tayo hindi masyadong apektado sa kung mayroon mang crisis sa pang-ekonomiya dahil nga sa remittance ng mga Pilipino sa abroad. Ayan, kayo po ang bida rito. Pinapahalagahan yan at tinatanggap ng ating gobyerno ang inyong malaking tulong. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Kaya naman laging ang agenda ng gobyerno ay priority ang mga OFW sa mga travel ng Pangulong Marcos kasi nga yung inyong tulong sa ating ekonomiya ay napakalaki. Isipin mo, bilyon-bilyong dollar monthly. Number 1 pa rin po ang pinakamalaking remittance ay mga Pilipino sa Estados Unidos. Although lahat ng bansa na mayroong Pilipino, nakakatulong po kayo. Ipagmalaki po ninyo na kahit kayo malayo sa inyong pamilya, malayo sa Pilipinas, pero ang inyong tulong, pinapadalang pera sa inyong pamilya, dumadaan sa bangkot na i-record ng Central Bank, ay talaga hong kahanga-hanga. Ipagpatuloy po nyo dahil yan ay papabor sa ating bayan at sa inyong pamilya. Ayan po ang totoo. Okay? Congratulations and good luck sa lahat ng mga Pilipinong nagpapadala ng pera. Sa ekonomiya ng ating bansa ay malaking bagay yan. Any comment, reaction? Mabuhay po kayo. Ingat lang kahit malayo kayo. Alam kong hindi ganun kadali. Maraming Pilipino kahit ilang taon na sa abroad na may miss, na homesick pa rin. Di lalo na yung mga bago. At marami pa rin Pilipinong gustong umalis. Gustong maging overseas Filipino workers. Okay lang po yan. Kung yan o yung choice nyo o pag-asa nyo, okay yan para sa magandang kinabukasan ng inyong mga anak, ng inyong pamilya. Hindi po masama yan. Actually, kailangan nyo. Okay? Sunod na ating pag-usapan ay ang may kaugnayan pa rin po dito sa mga isyong politika, legal dito sa ating bansa. Alam niyo itong pagsasalita, pagbibigay ng mga opinyon, analysis at paniniwala sa mga batas na ating umiiral na galing sa iba't ibang sektor, huwag nating masamain yan. Katunayan ating pang ikatuwa, ating ipagmalaki. Dahil buhay na buhay ang demokrasya at yung mga opinyon ng iba-ibang sektor, grupo ng mga abogado o mga non-lawyer na katulad natin o iba pang sektor ay nakakatulong para sa pagpapatibay at katatagan ng ating bansa. Dito lang po sa issue ng impeachment. Kahit na mayroong ruling ang Supreme Court pero maraming tinig ang naririnig. Iyan po ay nagpapalakas sa ating batas at demokrasya kung sino ba ang ating papaniwalaan. Intindihin natin ang Supreme Court, trabaho nila yan bilang mga higher arbiter o the higher court of the land. Pero kung meron silang pagkakamali, pwede naman nilang i-correct yan o itama yan. Kung ano man ang kailang paniniwala. Pero kung ano man ho ang paniniwala ng mas nakakaraming boses ng mga Pilipino mula sa mga akademya o mga mga professional, mga estudyante, mga abogado ay dapat din pakinggan. Okay? At alam din ng Supreme Court ang mga boses ng mga makasarili. Boses ng may mga masamang interest o personal interest. Kailangan makibabaw kung ano ang totoo. Yan po. Sinasalang mabuti yan. Okay? Alam naman natin na may mga sektor na ginagamit itong desisyon ng Supreme Court kahit hindi pa ho final. Kasi sa kanilang interest. Pero alam ng Supreme Court na merong dating, merong reaksyon na positibo at negatibo sa kailang mga ruling at desisyon. Kaya nga binibigyan ng pagkakataon ang lahat ng panig na magpaliwanag, lalo na ho sa issue ng motion for reconsideration. Kaya may pag-asa pa. Huwag kayong masyadong magagali sa Supreme Court, tao lang din yung mga yan. Aamin at aamin din sila kung sila nagkukulang at nagkakamali. Mangingibabaw pa rin ang katotohanan. Yan po ang ating paniwalaan. Okay? Kasi ang Korte Suprema, the higher court of the land, yan po magde-decide ng sa tingin nila ay tama para sa kanila.
Pero kung halimbawa ay nagkamali sila, babaguhin din nila yan. Hindi naman ho magiging matigas yan na katulad ng politiko. Dahil ang politiko, kahit mali pinanindigan kasi interest nila nangingibabaw. Ang Supreme Court hindi. Pag sila'y merong pagkakamali, aamin at babaguhin nila yan. Pag tingin naman nila tama, kanilang paninindigan yan. Magiging neutral sila at paninindigan ng ating mga maestrado ng Supreme Court ang timbangan ng katarungan. Yung napakalaking timbangan sa harap ng kanilang building sa Padre Paura. Timbangan ng hustisya ng katarungan yon. Yun ay kanilang paninindigan. Hindi sila magpapagamit sa kahit sinong politiko. Sinasabi lang ng iba na maaaring na-impluensyahan, speculation lang yon. Sinasabi ng iba na baka nagamit sila na kung sinong sektor, speculation lang din po yun. Naniniwala tayo na magliliwanag at magtatagumpay pa rin ang katotohanan kung ano ang tunay na saloobin at damdamin nila na naaayon sa ating saligang batas. After all, isang batas natin, 1987 Constitution, kaya sana po ay maunawaan ng lahat. Kasi pag patuloy na kasira-sira, patuloy na nagkaroon ng tiwala sa isa't isa, abay mahirap yan. Kumbinsihin natin ang Supreme Court sa kanilang maaaring makatao, makabayang mga desisyon. Pero huwag nila sanang kalimutan na ang boses ng bayan, panawagan ng bayan ay mahalaga. Dapat kanilang ikonsidera yan. Okay? Dahil kung hindi, baka lumala ang sitwasyon. Mahirap yan. Anuman ang magiging negatibong galaw at epekto ng Supreme Court, mamamayang Pilipino ang magsasuffer. Mamamayang Pilipino ang maaaring maapektuhan. Kaya po, paalaala lang natin. Hindi naman masama ang palaalang ganyan. Di ba? Maliwanag po yan. Okay? So, paki-like po lang po ninyo, share na itong ating mga video pinag-uusapan kasi itong mga ganitong mga issue na pambayan ay kailangan nating paliwanag. Okay? Huwag kayong magsasawa dahil ang aking mga channel, Mike Abby Opinions, yung kabila at itong MA Pinoy TV, wala naman tayong kinakampihan dito kung hindi ang katotohanan lang. Wala naman tayong political at personal interest dito. Kung ano man ang sinasabi ng iba, huwag kayong maniwala yun, budol yun, paninira lang. Ako hindi. Prinsipyo, obligasyon, karapatan bilang tao, bilang Pilipino. Yung aking pong pagiging political vlogger at aking pagiging membro ng traditional media sa dekada ng panahon ay ang ating ginagamit ay ang katotohanan. Yung iba lang ayaw maniwala. Pero wala tayong magagawa. Lahat naman ho ay mayroong opinion at paniniwala. Pero kung ano yung tama, iyon ang ating paninindigan. Ang sarap mabuhay, ang sarap ng feeling kapag nasasabi natin ang katotohanan or totoo kaysa sa panlilin lang. Delikado yun.